What's up, Gulaman? Alright, so isang buwan tayo mahigit na walang update. At i-update natin ngayon yung PvP build or yung yo-yo build natin. Yan. So, bawat scenario, meron tayong iba't ibang build. No? Pang GBG, yo-yo. Tapos isa pang GBG dito, pang switching ng item. Tapos PvE, may bow din ako. Tsaka syempre yung sprint shoes at yung pang reset. Pero yung yo-yo lang yung gagamitin natin or yung itatakal natin sa discussion. Ito yung mga equipment na kailangan mo, 'di ba? Sa kahit sa weapon kahit ano, basta meron kang moral, no? Mas maganda yung moral sa PvP kaysa sa sharp blade sa mga nagtatanong, no? Kasi daming problemado sa mga tao ngayon, kung moral ba o sharp blade yung kukunin, di ba? Para sa akin, mas maganda moral para madali ka makapag-adjust kung kulang ka sa ignore defense, di ba? Pwede mong tanggalin yung unak sa armor kapag ka marami kang moral. Tapos syempre, ang mga enchantment na maganda dyan or yung substat, yung agility o di kaya flee, no? Maganda, mas mataas na flee, mas maganda sa PvP. Yan, di ba? Itong headgear ko, may flee yan. Tapos crit rest na rin. Tapos yung face, ito yung ginagamit ko. Nilagyan ko rin yan ng flee. I-reset ko yan hanggang makakuha ng flee. Yan. Pero kung wala ka mga ganyang stats, medyo mahihirapan ka. Pwede ka munang gumamit ng mga tulad nitong Goblin Leader Mask na may flee agility. Minsan ginagamit ko siya pagka sobrang daming warlock sa yo-yo para maka-survive ng kahit papano. Yan. Tapos, Snow Dragon yung gamit ko din, no? Para sa humanoid reduction at damage bonus. Tsaka yung 5 stats. So, kung may 5 stats dyan, 5 agility, ibig sabihin meron kang 5 flee. So, makakatulong din yan pandagdag ng kahit papano. Ganon din sa enchant, no? Flee, crit resistance, at saka kung meron kang agility, mas okay. Yun yung, pero ang pinaka-priority ay yung flee, no? Dapat lahat may flee para makasurvive ka sa yo-yo. Yan. Ganun din sa aking backwear, agility at flee, no? Yung hit rate, kung mapansin nyo, wala halos, diba? Tinanggal ko yung mga hit rate ko, hindi ko siya kailangan. Although kailangan siya kung gagamit ka ng intimidate, diba? Or yung mga physical skills, backstab, pero kung hindi naman, okay lang. Tapos sa tail, syempre yung 9 tails, flee din, diba? Na may crit resistance. Kasi yung ibang RK or Rune Knight, diba? Yung crit rate nila nasa mababa lang, 150, 200, diba? So kung meron kang 200 crit resistance, magmi-miss sila sa'yo. Tapos yung offhand ko, pinalitan ko na, no? Hindi na yung ano yung gamit ko. Binks na yung gamit ko para sa evasion plus 30 at critical hit rate, di ba? Mas maganda may critical hit rate ka kaysa mag hit. Mas madali kang tatama. Tapos ang card niyan, Wicked Sunflower, no? Na may ignore defense. Sa mga nagtatanong, no, kung ano yung magandang offhand, actually wala. Lahat pwede. Kahit ano pwede. Ang importante dyan yung refine para dun sa damage nung Wicked Sunflower or yung Geographer Star. Yan. Tapos sa armor, kahit ano din, no? Pwede ka mag-thief clothes, pwede ka mag-staunch. Bahala ka sa buhay mo. Pero kung mag-thief clothes ka, syempre meron yung agility, so dagdag flee yun, at saka dagdag ignore defense. Pero dahil sa tingin ko hindi ko siya kailangan, mas kailangan ko yung anti-fear, kaya ako naka-staunch. Pero siguro kung meron ako mataas na resistance, baka maglagay na lang ako ng meteorite or goib armor. Yan, para dagdag tank. Tapos ancient cape na may flee din yan, di ba? Tapos yung boots, riff lang to, vitality, pero may flee. Hindi ko pa to na enchant masyado.
Tinatamad ako mag-enchant riff lang kasi to. Pero vitality yan. Hindi yung damage na boots. Pero kung hindi riff yung boots ko, kukuha ko ng ang tawag dito. Yung pampakunat din. Yan. O kaya, rune boots na may divine blessing. Sa tingin ko, mas okay yung divine blessing kaysa sa arcane. Diba? So, sa garments, divine blessing lagay mo. Ganun din sa boots, divine blessing. Para epektibo yung mga damage. Demi-human reduction mo versus warlock. Kasi yung itong arcane 4, hindi siya ganun kalaki yung impact niya sa PvP. Yan. Sa PvP, okay siya. Malaki yung dagdag. Tapos, ganun din, no? Pansamantala, ito muna yung ginagamit ko na accessories. Kasi wala pang flea yung aking exo sachet. Diba, nire-refine ko pa din siya. Pag nakakuha to ng flea, o kaya pagka napalitan ko. Ayoko ng sharp blade talaga eh. So, kukuha ko sa accessories ng yung M-Pen. Pero kung nasa sayo, kung gusto mo mag-sharp blade, wala namang problema. Pareho naman may dagdag yan. Pero dahil meron akong ginagamit na Dark Lord card, yung, ang tawag dito, yung Meteor Storm, diba? Mas maganda, intelligence. Kaya intelligence yung napili kong build. Pero depende sa SC mo kung paano mo siya i-build. Pwede ka mag-pure physical na accessories or tulad ko na may magic accessories. Yan. Tapos dito sa pocket watch, ganoon din. Yan, anti-mage na naka-horong. Diba? Minsan, tinatanggal ko yan pagka guild versus guild. Nalagay ko dyan yung rate para may stun attack at freeze attack. Kasi naka Dark Lord card nga ako, Meteor Storm at saka yung Storm Gust. Yan. So, pakita natin yung stats, no? So, ngayon wala akong buffs. Ang buffs ko lang itong Magic Penetration at Penetration. Yan. So, sa stats, meron tayong Agility. 99 plus 121. Diba? Para sa Agility yan. Ay, sa Flea. Tapos Dex 62 plus 100, 99 plus 90 sa luck. Diba? Yan lang yung tatlo yung kailangan natin. Actually, pwede naman maglagay ng vitality. Pero sa tingin ko, wala, ganun pa rin eh. Hindi pa mataas masyado yung HP ko para matank lahat. Kaya hindi muna ako naglalagay ng vitality. So yung HP ko 224k lang. Mababa yan. Tapos syempre luck para dun sa magic crit at saka crit resistance at critical hit rate na rin. Yan. Tapos dex para sa wala pang strip lang. Actually kahit di na ako mag dex pala, no. Lagay ko na lang to sa int, pwede. Pero syempre konting dex para nga minsan kasi ginagamit ko yung intimidate. So yung may mga ibang player kahit hindi sila naglalagay ng flea, yung iba kasi may 400 flea or 500 flea. Kahit hindi sila flea build. Kaya kailangan ko pa rin ng konting hit rate. Yan, 425 lang. Halit. Tapos penetration, 68%. Ang critical ko, 110. Pag naka-critical buffs, 130 ata yan. Ay, crit. Ilan ba? 130 ba? Alam ko 130 na siya. Pag naka-full buffs. Tapos crit rest, 112. Diba? Pag nagpalit ako ng crit rest na card, yung Dokebi at saka yung Lunatic Star, diba? Abot siya ng 171 or 174 pala. Yan. Tapos skill damage increase and skill damage reduction. Ito, dalawa dito, no? Yung skill damage increase, siguro hindi mo siya masyadong kailangan. Sobra-sobra yung damage nung SC. Depende na lang kung kulang ka sa damage. So, yung mga ibang naka-Zanubia, okay lang kung meron kayo. Pero, ang gamit ko kasi, diba?
Yung ano lang, mumurahin lang, whisper card. Diba? Para sa play plus 20. Pero kung kaya mo bumili ng magandang card, diba? Sa tingin ko yung ang tawag dito, yung Vitality na may flick. Yan. Tapos ano pa? Yan, ignore defense. Hindi siya importante, di ba? Nasa sayo na lang kung gusto mo maglagay ng ignore defense. Pero ako di ako naglalagay, lahat ng stats ko nasa ignore MDEF. Yan. 157, di ba? Pagka gumamit pa ako ng Munak, di ba? 180 na yan. Kaya niya na mag 180. Yan, makaka-burst na tayo ng ibang RG. Di lahat yung iba lang. Yan. Tapos yun lang, no? Yun lang naman yung importanteng stats. Tapos syempre yung iyong prayer. Diba? Pakita ko nga yung prayer ko. Sa prayers, no, yung damage to enemy human level 30 na sa akin. Itong neutral level 10, ignore depth 26. So dito sa ignore defense, medyo natigil na ako dyan kasi medyo mataas na yung ignore defense ko. Pero i-upgrade ko pa rin yan hanggang 130. Ngayon ang ina-upgrade ko yung penetration kasi hinahabol ko yung 70% na M-pen. Tapos attack, refine attack, diba? Ang priority mo dito attack kumpara sa refine attack. Yan. Tapos level 30 na yung ignore defense at M-pen. Yan, ganun din sa attack, diba? Pinagbabalance ko lang yung mga kailangan. Yan. Tapos sa defense, level 30 na yan. Diba? Neutral damage reduction, kailangan na to para sa PvE. Tapos damage reduction. Yan, magic reduction. Puro 30 na, halos. Sa element, ganun din. Puro reduction lang yung nilalagyan ko. Yan, puro 30 na yan. Diba? So, kung nagtataka kayo, ba't marami akong level 30? At bakit mataas yung prayers ko? Lagi akong, nagmamanual sa UFO. Para mataas yung marami kong prayers or pambili. Diba? Kasi pagka marami kang Flora Star Coin, diba? Ito yung nakukuha sa UFO. Pinambibili ko yan ng prayers. Yan, praying card pack. So, weekly, nakakakuha ko ng 25 to 30 pieces na praying card. Yan. Tapos, sa blessings, so, sa blessings ko, gano'n na din, no? Yung mga blessings. 150, 150. Ito, 100 na. Tapos, 80, 80. Yan. Yung total ng aking Aesir ay 802. Yan. At 1,252 gold medals. Diba? Wala naman na importante dito sa Aesir. Diba? Lagyan mo kung ano yung kailangan mo. Bahala ka sa buhay mo. Pero magandang lagyan mo yung Toki box. Yung Toki box. No? Para makikita mo yung mga traps ng mga trappers. Tapos lagay mo siya sa prepare for elite. Ito siya, yung Toki box. Yan. Sight, hide. Tapos yan, Toki box, yung ito, tsaka yung ayan. Kalimutan ko yung pangalan. Threaten, tsaka deadly infection. Ay, threaten. Auto shadow pala. Tapos yung aking skills, di ba? Ayan. Yan yung nandyan. Tapos sa kabila, yan. Importante yung threaten, no? Para makasurvive versus warlock. So, kung mapapansin mo, minsan yung ibang warlock hindi mo matreten or kahit matreten mo, malaki pa rin yung damage nila. Ibig sabihin nun,
kulang ka sa reduction or malambot yung character mo. Pero pagka na-threaten mo yan, makasurvive ka sa LGBT balls. Yan. Yan, so yun lang muna sa ngayon, no? At kita-kits next video. Bye-bye!